Hingi po tayo ng update mula po sa ating mojo na si Arles de los Santos na nakatutok naman dyan po sa kampo ng defense. Hi Arles! Anong sinabi nila at inatras yung dalawang testigo? Jovi Chiki at Mase, ngayon nga ay nagpapatuloy ang press conference ng Defense Council ni Vice President Sara Duterte sa pangunguna ni Atty. Michael Poa. No? At nang tinanong natin kung ano yung kanilang reaksyon doon nga sa pag-withdraw ng dalawang witness ng prosekusyon, no? Ani Poa ay that's okay with us. Decision daw yan ng prosekusyon, no? At nakadepende sa appreciation ng ating mga senator judges kung ano yung kanilang pagtitimbang sa so far ay cross-examination, recross-examination at maging yung presentasyon, no, ng impeachment ng prosecution sa dalawang agent mula sa NBI, no, at kabukod diyan kahit daw sila posible din gawin ito, no, na later on sa course ng trial na ito ay hindi na rin mag-present ng ilang mga witness, no, kasi so far Jovi Chiki at Mase ay aabot nga sa 102 yung testigo ng pinagsama mula sa depensa at sa prosekusyon, no? At talagang ang kinailangan lang daw kasi nila so far, no, ay ilista yung mga kailangan at inaasahan nila na kakailanganin nilang iharap dito, no? Kaya kahit daw sila ay posible ding gawin iyan. Though tinanong din natin kung magmamaterialize ba, mahaharap ba bilang witness ng defense sa Atty. Zuleika Lopez. May posibilidad daw yan, pero hindi pa nila kukumpirmahin for their part. Okay, so ulitin ko lang sa mga hindi nakapanood po kanina, nagko-compute si Senate President Sherwin Gatchalian 17 months tayong hindi uuwi si Arles mula dyan. Year, diba? 1.5, di ba? Kapag nagdire-diretso na ganun daw kadami yung witness. 17 months, isipin nyo, more than a year. So at least alam natin pwedeng magtanggal din yung depensa. Yes. Hindi tiyak, pero pwede. Yeah. Kontento ba sila Arles man lang doon sa ginawang cross nila doon sa ikalawang witness? Jovi, for Atty. Poa, satisfied naman sila, no, sa naging pagko-cross-examine nga dito kay Atty. Jeremy Lotoc mula sa NBI, no. Hindi niya specifically tinukoy kung ano yung kanilang mga punto na nais ngang makuha talaga sa cross-examination, no. Pero kasi daw baka tamaan yung merits ng case, no. At least for their part, talagang na-build nila yung gusto nila na makuha doon. Though hindi yan binanggit, na-reach naman daw nila yung mga goal na yon, no? At kabukod dyan, syempre, tinanong natin kung kanino naglalay yung burden of prosecution, no? Syempre, sabi nila, mahaba-haba pa yung takbo nitong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at igagalang nila kung paano man ito na-appreciate ng ating senator judges. Maging yung pagtatanong actually ng mga senator judges ay hiningan natin ng tugon, no? Naging fruitful naman daw ang mga ito at maraming mga punto din naman na mahahalaga na naitanong ng ating senator judges. Arles, kung sinabi ni Attorney Michael Poa na na-reach naman nila ang goal ngayon as of now, no? Anong goal daw ba ito na naidetalye ba niya? Kasi for the prosecution pala, ang sa kanila medyo admitted naman din talaga, no, na nangyari talaga yung video na yon, yung press conference na yon, pero dapat lang daw nilang kailangan nilang i-justify. So, na-justify nila? Ganun ba yung ibig sabihin? Nang na-reach yung goal? So far, Chiki, talagang maingat si Atty. Michael Poa kapag nagtatanong tayo sa mga specific na galaw at plano ng depensa pagdating sa presentasyon at pagko-cross-examine sa mga witness, no? At humingi nga siya ng tawad sa atin kanina, no? Dahil gusto niya man daw ito sagutin ng direkta, no? Kailangan nilang irespeto yung rules ng impeachment court, no? Basta ang sabi lang nila ay they have established at na-reach nila yung targets when it comes to credibility ng mga witness ng prosekusyon na iprinesenta. Arles, yung sinasabi mo kanina na okay lang sa depensa, na hindi na umupo bilang witnesses etong sina Captain Bello at saka si Atty. Zuleika. Ibig sabihin ba niyan, do they see this as an advantage on their part na hindi na uupo yung dalawa? Sa ngayon, Mase, ay hindi pa yan yung kanilang timbang dyan, no? Kung hindi nangaharap si Atty. Zuleika Lopez at si Captain Bello mula sa House of Representatives. Kasi naiintindihan naman daw nila yung naging dahilan ng prosekusyon ay yun nga daw baka maging repetition or repetitive lang, and it's all
dependent sa impeachment court yung pagiging appreciation sa nauna ng dalawa na testigo na iniharap ng prosekusyon. Okay, sige. Yan muna for tonight. Arles de los Santos, maraming salamat. Salamat, Arles.